Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. You are watching me, Lynn. And for today's vlog, I will share with you how to have more milk for breastfeeding moms. Okay, so for breastfeeding moms, syempre gusto natin na marami tayong milk para marami tayong mapadede kay baby. Kasi nga, ayan na nga, si Amaya is unlilatch siya. So, kailangan ko talagang magkaroon ng maraming milk. Pero, para sabihin ko sa inyo, marami akong hindi ginagawa dito sa mga to kasi pasaway ako. Or wala lang talaga akong time kasi medyo matrabaho siya. Pero kung talagang gusto niyo magkaroon ng maraming milk, ito yung mga dapat niyong gawin. Ako kasi medyo tiwala na ako sa milk ko. One way kasi talaga para magkaroon ka ng maraming milk is magtiwala ka rin sa milk mo. Isipin mo na kaya mong padidihin si baby. So, si baby ko is unlilatch. Maghapon magdamag kung kailan niya gusto. Pwedeng every hour, every 2 hours, every 3 hours. Kung kailan niya talaga gusto. Kasi matakaw yun. So, gawin niyo to kasi, ayun. Ito talaga yung mga susi para magkaroon kayo ng milk. Anyway, wala po akong iniinom na kahit anong supplements. Ganun yung iniinom din na mga sa malunggay capsule, ganun. Hindi ko siya tinatry. Once kong natry yung malunggay na inumin, so tuturo ko sa inyo kung paano siya gawin. Pero hindi ko na ipapakita actual ha, sasabihin ko nila. So yung una nga, syempre malunggay. Paano ko nga ba siya ginagawa? Medyo napakatrabaho nitong malunggay, as in. Pero kapag naman nakainom ka, ang dami mo talagang gatas. Napapansin ko talagang nalulunod si baby sa gatas ko. So yung una mong gagawin is, of course, kukuha na maraming malunggay. Marami talaga. Kasi mas maraming malunggay, mas maraming matatanggal na katas dun. So, yung malunggay na yun, syempre, hinihimay-himay mo siya. Okay? So, yun. Tatanggal-tanggalin nyo siya per dahon. Ilalagay nyo siya sa maraming tubig, tapos papakuluan nyo siya. Ang ginagawa ko is nilalagay ko siya sa isang malaking bote. Pero dahil napapanis siya, kahit nire-ref ko, feeling ko kasi pag niref mo siya na mainit, to siya napapanis. Pero wala akong idea. Kasi pagkatapos ko siyang bakuluan, so meron na siya, ire-ref ko siya para sana everyday ko siyang iinumin. Kaso napapanis siya. Alam ko kasi lasa ng panis na malunggay sa hindi. So hindi ko na siya ginagawa. Ang ginagawa ko pag nagpakulo ako ngayong araw na to, kailangan maubos ko na siya ng araw na yun. Okay, so yun yung pinaka the best para magkaroon ka ng napakaraming milk, yung malunggay talaga. Kinakain ko pa nga ayun. Mas gusto ko siyang kainin kaysa inumin actually. So, yun. Kung wala pa rin, pwede naman kayo mag-capsule. Meron din yung iniinom. So, kayo nang bahala kung anong gusto nyo. Pero, mas maganda pa rin yung natural lang talaga. Nakukuha mo lang siya sa tabi-tabi, diba? Walang kahirap-hirap pipitasin mo lang. Next is tubig. Sabi nila, doble daw dapat talaga yung tubig. Pero, dahil pasaway ako, hindi ko alam kung pasaway pa ako or busy lang talaga ako. Kaya hindi ako nakakainom ng tubig. Nag-a-alarm pa ako, pero tinatamad pa rin ako. Saka yung lips ko talagang babalit-balat siya kasi kahit dati pa pinagawain talaga namin yun na hindi talaga ako mahilig magtubig pero pinipilit ko naman siya kaso lang ayun talaga. So yung tubig, wow. So yung tubig talaga is napakalaking factor niya sa pagpapadede kasi syempre naman nilalabasan ka ng milk which is water din yun, yung milk na lumalabas sa'yo, form of water. So paano kang magpapadede ulit kung hindi ka inom ng tubig, diba? Good! May nanggugulo sa vlog. So yun. Ang ingay ni Amayor. Kailangan mo uminom ng napakaraming tubig. At kung dati, 8 times ka lang umiinom ng tubig, feeling mo sapat na yun. Ngayon, hindi siya sapat. Talagang 16 times a day. Kasi nga, nagpapadede ka, diba? So, what do you expect? Next is, kumain ka ng marami. As in, marami talaga. Para kang construction worker. Ganun. Ganun talaga ako kumain ngayon. As in, sobrang dami. And kapag may time talaga akong kumain ng, halimbawa, umaga, kain ako ng almusal, kanin dapat. Tapos, syempre nakamailo din ako nun, nakatubig na rin ako nun. Tapos, kapag meron na magbabantay kay Amaya, tapos may pagkain, kakain din ako ng 10 AM. Pwedeng kanin, pwedeng biskuit, kung ano man yan, basta kakain ka. Tapos, 12 PM, kakain na naman ako. Yun yung pinakamarami kong kain yung lunch talaga. As in, ang dami kong kinakain. Pwede nang pag-ayok ng ulam. Tapos, kapag 3 PM, kakain ulit ako, merienda ulit. Tapos, gabi, kakain ulit ako. So, hanggat kaya kong kumain, talagang binubusog ko yung sarili ko. Kasi sobrang sakit na ng tiyan ko, hindi na ako makahinga. Kinakain ko pa rin kasi napakalaking tulong din sa breastfeed. Siyempre, pag wala kang kinain, wala kang maiipadede, diba? So, isa pang ano yan, matakot kayo pag di kayo kumain ng gabi. Kasi ako talaga nung naalala ko, nagkasakit ako.
Hindi ako kumain ng gabi, tapos nagpadede ako na magdamag. Pagkising ko, sobrang hilong-hilo talaga ako kasi umiikot yung paning ko. And sinuka ko maghapon yung kinain ko. Kumain na ako ng orange kaya ako gumaling. Pero yun nga, hindi ka pwedeng hindi ka kakain kapag nagbe-breastfeed ka. Kasi makukuha lahat ni baby mo yung lakas mo. Which is nakukuha mo lang naman sa pagkain ng tubig. Yun. Next naman is avoid soft drinks. Nakakahina siya talaga ng gatas. Ano, Amaya? Sino mas malakas yung mga sa atin? Avoid soft drinks talaga kasi dati pa naman yun nung buntis ka palang bawal na yan, 'di ba? So ngayon, ituloy-tuloy mo na siya. Ako umiinom ako pero sobrang kaunti lang siya. Isang baso maximum na talaga siya kasi wala nakakahina talaga ng gatas. Napapansin ko talaga kaunti yung parang kasi pag nagpapadede ako, kapag dumedede si Amay dito sa kabila, merong lumalabas sa kabila. Pag nag-soft drinks ako, walang lumalabas. So, ibig sabihin humihina talaga siya. Also, bawal ka ring magkape. Pwede ka magkape, sige, pero wag lagi-lagi kasi nakakahina din siya ng gatas. Ako nagmamaylo ako kasi sabi nila nakaka-boost ng gatas yun. So, wala nang masama kahit na-try mo, diba? Kasi naman di mo tinatry, tapos tinatry mo pa yung mga bawal, eh di talagang wala lalabas na gatas sa'yo, girl. Next is Unlilach. Yan talaga yung, sabi nila yung pinaka-sekreto bukod sa malunggay, Unlilach lang. Tenana. Unlilach lang ng Unlilach. Padede mo lang si baby ng maghapon, magdamag. Dati yun, humina yung gatas ko. Kasi itong si Amaya, tinamad dumede. Ewan ko dyan. Ano kasi siya more... Nagre-reklamo. More on laro kasi siya nung time na yun. Parang yung time na yun yung ano niya sa paglalaro and pagdede. Ayun. So, ang nangyari, nakakalimot siyang dumede sa sobrang paglalaro niya. Ang ginawa ko talaga, every 2 hours, inorasan ko na padedein siya. So, bumalik yung dami ng gatas ko. Kasi kumunti siya Mararamdaman mo naman pagka kasi pag maraming gatas, anong ano yan. Kapag walang gatas, mararamdaman yun ng nanay. Siyempre, more demand, more supply. Kung marami yung, halimbawa, nakikita nung dede, may isip kasi yung dede. So, kapag napapansin niya na sa maghapon, dumedede to every 2 hours, magre-ready siya ng milk every 2 hours. So, kung nakikita niya na, umaga, tanghali, gabi lang to dumedede. So, yun lang i-ready niya na milk, di ba? More demand, more supply. So, si baby, padedehin nyo ng padedehin, itapat nyo yung dede nyo para dedehin niya. Yun. Kung ayaw niya, mag-pump kayo. Yun yung sikreto dun. Next is think positive. Avoid stress kasi nakakahina din siya. Nakakahina din talaga ng gatas yung stress. And sabi nila, yun yung pinakamatinding kalaban mo sa breastfeeding. Kasi yung stress, pwede niya talagang totally matanggal yung gatas niyo kapag sobrang stress kayo. So, kapag halimbawa nagpapump kayo or nagpapadede kayo, dapat iniisip niyo na meron talaga kayong milk na maibibigay kay baby. Huwag niyo isipin na wala siyang nadedede kasi maano yun. Sabi nga nila parang may isip din yung daddy. Parang magtiwala ka sa kanya, ganun. So, padedehin mo lang siya ng padedehin. Kung feeling mo wala, meron pa rin yan. Kahit kaunti, meron yan. So, kapag in-entertain niyo yung idea na wala, mawawala talaga yan. Ganun. Last is, hindi ko alam kung myth to or totoo. Pero feeling ko totoo siya. Kahit i-google nyo, hindi ko lang maalala kung ano yung mismong explanation. Pero sabi nila totoo yung kiss your baby while breastfeeding. Ako ginagawa ko to sa kanya. Kasi parang nakakapagpaano siya ng mood nyo pareho ng anak nyo. So, kahit i-search nyo yan, meron yan, may lalabas yan. Na kapag kinis mo yung baby mo, mas lalakas yung gatas. So, iyan lang guys. Hopefully may naitulong ako sa inyo. Si Amaya ngayon is magta 10 months na and breastfeeding siya ever since ipinanganak ko siya. Thankful ako na hanggang ngayon may gatas pa rin ako and feeling ko ito talaga yung nakatulong sa akin kung bakit hanggang ngayon is marami pa rin tayong gatas. So yun lang guys, don't forget to like this video and subscribe down below and hit the notification bell. Wait for my next vlog. Bye guys!